Muling ipinatawag si Mang Isko. Dumating siya habang bumubuhos ang ulan. Tila ba alam ng kalikasan ang bigat ng nilalaman ng kanyang dala. Bitbit niya ang isang sako ng gamit. Tuyong halaman na nakabuhol sa pulang tali. Botelyang may laman na tila gumagalaw sa loob. At isang aklat na hindi basta papel ang gamit. Parang balat ng hayop. Makaliskis at nangingitim na sa tagal ng panahon. Umupo siya sa gitna ng sala. Pinagmasdan ang mga anino sa sulok ng bahay. Saka dahang-dahang binuksan ang aklat. Umaalingasaw ang amoy ng lumang dugo at usok ng insenso. Sa mga pahina, may mga guhit, babaeng walang mukha, sanggol na nilulunod sa ilog, mga mata na itim o di kaya'y wala na. Sa gitna ng pahina, may isang kwento. Isang babaeng buntis, iniwan ng kanyang asawa. Itinulak sa gilid ng bangin sa gitna ng bagyo. Ang katawan niya'y hindi na kailanman nahanap. Ngunit mula ng araw na iyon, nagsimulang magbago ang hangin sa lugar. May mga batang nawawala tuwing kabilugan ng buwan. May mga ina na umiiyak habang hawak ang laruan ng kanilang anak na hindi na bumalik. At sa bawat pagbalik, may bata, tahimik, maputla, at may matang walang kulay. Mang Isko, mahina tila may binubulong sa tenga niya habang nagsasalita. Hindi ito basta multo. Hindi ito ligaw na kaluluwa. Isa itong galit na hindi nabigyan ng hustisya. Isang ina na hinayaang mamatay ng mag-isa at ngayon, hinahanap niya ang hindi niya na ipanganak. Tumahimik ang paligid. Tumigil ang ulan. Sa labas ng bintana, umihip ang hangin. At sa sumandaling iyon, narinig nilang lahat ang pag-iyak ng sanggol. Walang sanggol sa bahay. Mang Isko, nakatingin sa kisame, tila nakikinig sa malayo. Nandito siya. Tinititigan na niya tayo. At kung hindi natin isasara ang pintuan, aagawin niya ang natitira sa inyong anak. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang buong baryo ay balot ng katahimikan, sinimulan ni Mang Isko ang ritual. Sa sahig ng lumang bahay, gumuhit si Mang Isko ng bilog gamit ang durog na uling at asin. Mga simbolo ng pananggalang na animoy uod na gumagapang sa kahoy. Sa loob nito'y pinahiga si Ella, ang kanyang maliit na katawan na nakabalot sa puting kumot. Ang balat niya ay malamig na parang wala na siya. Sa apat na sulok ng silid, nagliyab ang kandilang gawa sa pinatuyong langis ng niyog at abo ng balete. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Parang may binubulong mula sa bawat anino ng dingding. Ang mga aninong iyon gumagalaw kahit walang ilaw. Tanga ni Mang Isko ang krus na inukit mula sa lumang balete. Ang kahoy nito'y may bitak na tila may dugo sa pagitan. Inuusal niya ang orasyon. Bawat pantig ay tila hinahatak mula sa kailaliman ng lupa.
Habang binabasbasan ang katawan ni Ella, nagsimulang manginig ang kanyang mga daliri. Si Ella, na ilang araw nang walang imik, ay biglang napabalikwas. Nanlilisik ang mga mata, puti, walang balintataw. Ang kanyang katawan ay namimilipit, parang pinupunit ng hindi nakikitang kamay. Isang ugol ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang bibig. Mababa, malalim, hindi pang bata, isang tinig na tila galing sa sirang radyo. Ella, hindi na ang kanyang tinig. Akin siya. Hindi mo siya maibabalik. Pumutok ang isa sa mga kandila. Sumabog ang bumbilya. Nagdilim ang buong bahay. Sa gitna ng kadiliman, ang mga pader ay tila humihinga. May lumalangit-ngit sa kisame. Hindi daga, kundi parang mga kuko na kumakalmot sa kahoy. Niyakap ni Aling Risa ang anak, nanginginig, habang ang luha ay pumapatak sa mukha ni Ella. Nanginginig ang kanyang mga labi sa takot. Anak, bumalik ka. Mula sa bintana, lumitaw ang puting babae. Wala siyang mukha, ngunit alam mong nakatitig siya. Ang paligid ay unti-unting nilamon ng dilim, at ang hangin ay bumigat na tila may tubig sa hangin. Nagsalita si Mang Isko na halos pasigaw. Ang suot niyang damit, noong araw na nawala siya, yon ang pinto. Sunugin niyo! Dinampot ni Mang Lito ang puting bestidang nanlilimahid. Iyon ang suot ni Ella noong siya'y matagpuan nakaupo sa yungib. Inilagay ito sa siga ng kandila. Kumikibot-kibot ang tela, parang ayaw masunog. Pagkasunog ng unang laylayan, biglang napasigaw si Ella. Isang hiyaw na parang hindi galing sa isang bata. Isang matinis at kasabay ng malakas na alingaw-ngaw ang pagkamatay at galit. Lumabas ang itim na usok mula sa kanyang bibig. Kumalat ito sa silid at sa gitna ng makapal na usok, naglaho ang puting babae sa bintana. Mula sa gitna ng apoy, may nababaling tunog, isang pagginto at katahimikan. Nang bumalik ang ilaw, si Ella ay nakahandusay sa gitna ng bilog. Tahimik. Ang kanyang mga palad ay muling bumalik, hindi na baluktot, hindi na maputla. Sa kanyang mga mata, may kulay na muli. Nagising na si Ella, umiiyak. Hindi na siya nagsasalita agad, pero sa mga matang iyon, na muling may liwanag. Nakita ni Aling Risa ang anak na matagal na niyang inaasam na bumalik. Isang taon na ang lumipas, ngunit sa katahimikan ng dapit hapon, may mga bagong bulong na kumakalat sa mga karatig bayan. Sa gilid ng lumang highway, sa pagitan ng damuhang tuyo at kalawangin ng karatula, may namataang isang batang babae. Nakaupo, hindi gumagalaw, nakaputi ang damit, bahagyang gusot na animoy ilang ulit nang naisuot. Ang kanyang buhok ay mahaba, sapot-sapot sa hangin. Nakayuko ang ulo, ngunit kapansin-pansin ang kanyang mga ngiti. Hindi masaya, hindi rin malungkot.
Sa kanyang mga mata, wala ng tanong, wala ring kulay. Puti, buo, blanco, tila salamin ng wala. May mga ulat mula sa mga magulang. Mga batang hindi na umuwi, ipinagpaliban ang paglalaro, isinara ang mga paaralan sa hapon. Isang araw, sa mga batang nawawala, huling nakita sa istasyon ng tricycle, may kaakbay na batang babae. Tahimik ito, hindi sumasagot ng tawagin. Pareho silang lumalakad patungo sa gilid ng highway. Isang saksi ang nagsabi, Akala ko magkapatid, pero hindi ko na nakita ang isa sa kanila paglingon ko. Yung isa na lang, nakatayo sa gitna ng kalsada, nakangiti sa akin. Walang mata, pero alam kong nakatingin siya. at mula noon, parang mas dumalas ang pag-iyak ng hangin tuwing gabi. Parang may nawawala na naman. Muling kumalat ang alamat, muling nabuhay ang sumpa. Sa bawat sulok ng mundong ito, may mga kwentong hindi nalilimot, hindi na itataboy at hindi rin kayang limutin. Sa Barangay San Roque, sa isang lumang highway na nilimot na ng panahon, may isang babaeng naghihintay. Walang mata, walang mukha, pero may ngiti. Ang kanyang pangalan ay nalimot na ng kasaysayan, pero ang kanyang sumpa nananatili. At kung minsan, kung ikaw ay naglalakbay sa gabi, tumingin ka sa gilid ng kalsada, baka naroon siya naghihintay. Wakas. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share, and comment? Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong kababalaghan.